Kasi po sa akin, nung po ako ay bilang tao, naliligaw na rin po ako ng landas na unti-unti hindi ko po nalalaman. Kasi po ako, ang gawa ko, pagtapak ng alas 7, tulog ako. Pagising alas 9, magkakapi na po ako noon. Hanggang alas 12, nasa kapitbahay po ako. Naghihintay po ng binggohan. Doon ko po nalaman, nung ako'y nakarating dito, lahat po ng gawain ko pala ay mali. Tuwing pong may tumitindig dito, kay Mami Beth, kay Mother, lalong-lalong igit po sa ating ikinalugdan na si Apo Kunching. Lahat po ng sinasabi nila tumitimo sa aking puso. Doon ko po nalalaman ang aking kamalian. Doon po ako humuhugot ng lakas. Doon ko po nakukuha na lahat po pala ng ginagawa ko ay pawang kamalian lang. Lahat. Makasarili po ako. Pero nung pong natututunan ko ang banal na salita, nagpapasalamat po ako unang-una sa mga kinalugdan at pangalawa po sa mga tumitindig na nagpapaliwanag dito. Bawat po sinasabi nila, doon po ako kumukuha ng lakas ng loob, tibay at tatag kung ano po ang kahalagahan ng isang mananampalataya sa Diyos na dakila. Napapatunayan ko po palang buhay ang Diyos may magagawa para sa akin. Inilayo po niya ako sa masamang gawain ko. Unang-una po ang pagbibing ko. Isa na rin po akong chismosa. Lahat po yun. Lahat po yun na napagtagumpayan ko. Nagpapasalamat po ako na nawalay ako sa mali kong gawain. Dinala ako dito ng banal na Espiritu. Naging pamamarahan lang po ang aking pagkakasakit. Ngunit pinakita niya sa akin kung gaano niya ako kamahal. Inilayo niya ako sa sanlibutan. Hinakay niya ako sa banal na dambanang ito. Dito po ako humugot ng lakas. Dito po ako nabuhay na mag-uli. Dito ko po natutunan magmahal ng kapwa. Lalo't igit sa aking pamilya. Kaya sana po maging huwaran at gabay nila ako. Umihingi po ako ng tawad sa Ama sa lahat ng aking pagkukulang. Kaya Ama, salamat. Natagpuan kitang muli. Marami pong salamat. Maraming salamat kapatid. Tunay nga pong napakapalad ng ating kapatid sapagkat nadaman niya ang Panginoon. Ang susunod ko pong tatawagin ay ang ating kapatid na si Cecil. Papuri at pasalamat po, dakilang mga pagmahal, Panginoong Jesucristo. Banal mo pong Espiritu Santo at aming inanalangin sa klolo. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa gabing ito, mga minamahal kong mga kapatid. Bagamat wala po ang ating mahal na Apo Kunching, nandyan po ang banal na Espiritu na nakatunghay sa bawat isa sa atin. Nagpupurit po nagpapasalamat ako sa Ama at nung pong nilagnat ako, ay sobrang sakit po ng aking mga katawan na para po bang pinukpok ng yung mga tuhod ko po sobrang sakit, yung mga buto kong na yan. Sabi po ng mahal na Apo, magbanyos daw po ako ng 9 days. Nagpapasalamat po ako sa Ama, Anak at Espiritu Santo, sa katauhan po ng ating mahal na Apo. Ganoon din po sa mahal na ina si Ate Marianela. Salamat po sa pagbabanyos nila sa akin.
na napagtagumpayan ko po ang pagdadalisay. Salamat po sa Ama. Patuloy at patuloy na po kaming inaakay sa mabuti. Salamat po sa Ama at napapaglabanan namin kung ano man po ang mga pagsubok na dumarating sa bawat isa sa aming mga hinirang na alagad. Salamat po. Yun lamang po at maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat kapatid sa magandang pagpapahayag. Ang susunod ko pong tatawagin ay ang ating kapatid na si Opel Sangka. Papurit pa sa salamat ko ng oras na ito, sa magandang oras at kakataon na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Nawa po, Panginoon, maunat maghari ka sa bawat isa sa amin. Patnubay at tibay ng banal ng Espiritu. Sa kataan ng mga apat na tiyan. Amen. Magandang umaga po sa atin lahat. Bagamat iilan lang po tayo, subalit napakabuti po ng Panginoon sapagkat mapapalad po tayo na nandito po tayo sa dakong banal. Napakaganda po ng tema kanina, nais ko lamang pong balikan sapagkat nagmimithi po ako na magbahagi kanina, subalit di po niloob ng Ama. Ang aking pagbabahagi po nawa po hindi po pagkasalanan ng mga kapatid ko na bagamat iilan lang po tayo, sa kalooban po ng Ama, nawa po maibahagi ko po sa inyo yung marapat at dapat. Matama ko pong pinagnilayan yung bahaginan kanina na tugma-tugma po sa kaganapan ng bawat isa kung mataman lamang po nating pinagninilayan. Isang tunay na buhay po na sa aking buhay na ikukwento ko po sa umagang ito na gusto ko pong ibahagi sa atin lahat. Na yung pong tema kanina ay wala pong pagkakaiba sa buhay mo noon at sa buhay mo ngayon. Bagamat tunay nga po na ang Mami Beth po ay sadya nga pong kakaiba din po ang bahagi sa kanya, na iba lamang po ang kapahayagan sa kanya sapagkat sabi nga po ng Panginoon, sa bawat hinirang niyang mga alagad, kanya-kanya po ng kaloob. Para sa akin po yung pong napagnilayan ko po kanina na binigay ng Ama sa aking kaisipan. Nung unang buhay ko po na wala pa po ako sa Panginoon, tama po na tumatawag po ako sa Panginoon, subalit nandun po yung, sabi nga po ng mga nagbahagi kanina, nandun po yung pananalig mo sa sarili mo na hindi lubos ang pananalig mo sa Ama. Sapagkat ako po sa unang buhay ko po na hindi man po ganon kaginhawa ang buhay, subalit sa kalooban po ng Ama, nabubuhay po kami ng maayos, may tamang tirahan. Lahat po ng pinangarap ko sa buhay, nakuha ko po na, alam ko po noon na nagdadasal po ako sa Diyos. Subalit, sabi nga po ng Tito Alan na ang ating pananalig ay nasa sarili po natin, yung ating pananalig na hindi po natin lubos na ibinibigay sa Panginoon, na sa sarili po natin, doon po tayo nananahan. Ang sabi ko po sa aking sarili noon na kapag hindi ako naghanap buhay at pinaubaya ko lamang sa aking kabiyak, hindi mabubuhay ang pamilya ko. Kaya napakataas po ng pangarap ko bilang isang magulang sa mga anak ko po na nanangarap po ako na magkaroon ng sariling tahanan, sariling sasakyan, sariling mga gamit, lahat po ng kailangan ng isang pamilya. Pinangarap ko po, binigay naman po sa akin ng Panginoon yon. Na alam ko po malakas po ako, marunong po ako,
na bilang pagkatao po ang alam ko na tinutupad ko noon na hindi ko pa kilala ang Diyos. Subalit nung mga po itinakda ng Ama, nung nakamit ko po ang lahat ng pangarap na yun sa aking buhay,